Ikaw, Panginoon, siyang pumagitna sa amin. Ikaw ang magpuno ng bawat damdamin at puso ng naririto, Panginoon. Nagagalak po kami, Lord, na magsama-sama, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, sa pananalangin. Maraming mga bagay kaming kailangang ipanalangin, Panginoon, at nagpapasalamat kami, Lord, na kami, Panginoon, ay kasangkapan mo upang magkaroon ng revival, magkaroon ng transformation, Panginoon, sa aming mundong ginagalawan sa pamamagitan ng panalangin. We believe in the power of prayer, Lord, because we believe in you. We believe there is nothing difficult for you, Lord. There is nothing impossible for you. So today, Panginoon, pakasuriin mo po ang aming mga puso. Nagpapalinis kami sa iyong banal na dugo. Marami po kaming pagkukulang, marami po kaming imperfections at kahinaan, Panginoon. Nagsasambit po kami sa iyong banal na spirito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Anoint every heart and every mind today. And Lord, gamitin mo po ang aking labi upang maging tagapagpahayag ng iyong salita sa araw na to. Salamat po, Panginoon. Kausapin mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And dito na din po Sister Flora and Sister Ophelia. Good afternoon po. Let me share lang po yung ating screen. Slide. Yun. Okay. Excuse me. Ang atin pong devotional for this day ay may pamagat na put to the test. Ito po yung pinili ko among the three versions po dun sa My Atmos for Isaiah. Kasi ito yung mas madaling maintindihan. Kasi yung mga English ni Oswald Chambers malalim eh. Tsaka minsan parang you really have to dig deeper to understand. So ito medyo layman's term, no? Put to the test. So ang bawat isa sa atin, we are being put to the test. Sabi po dito sa 1 Corinthians 1:2. To the Church of God in Corinth, no, ito po ay sulat ni Paul, the Apostle Paul sa Church of Corinth. At alam naman natin no, na kahit ito ay letter niya to the different churches, talagang nangungusap pa rin ang Panginoon sa atin. Sabi po niya, let's regard this as Paul as God's message to Paul to us. So, to the Church of God in Corinth, to those sanctified in Jesus Christ, in Christ Jesus, and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and Savior. Yan, their Lord and ours. Thank God for the sight of all you haven't yet become. God has called you to be one of His holy people. You've had the vision of what He wants, but you aren't there yet by any means. Alam niyo po yung holiness and righteousness, this is the goal. This is the goal of every believer. And Jesus Christ did not call us to be saved or to receive the gift of salvation just for salvation alone. Habang tumatagal po, ang dami nating nalalaman na nung unang alam lang natin kaya dumating ang Lord Jesus to save us here on earth, to save us from hell, to save us from eternal damnation. But we have also learned that Jesus has called us or God sent Father God sent Jesus to us so that we will have a revelation of the Father.
Kasi yun ang nireveal ni Jesus sa atin eh. Who the Father is. That the Father is full of grace. That the Father God is full of mercy. That He's full of extravagant love. Ano to yung unlimited, boundless love ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. And that God, the Father, wants to have a relationship with us. Ngayon, we will learn that Jesus also came to help us become holy and righteous. Kasi yun po ang requirement sa heaven. So, God has called us to be one of His holy people kasama ng ibang mga tinawag ng Diyos. Merong vision na ipinagkaloob sa atin ng Diyos kung ano yung gusto niya tayong maging. 'Di ba lagi po 'yan yung pinagpe-pray natin. Lord, ano po ba ang destiny mo para sa amin? Ano po ba ang layunin or plano mo para sa amin? Pero ang sabi nga hindi pa natin na-achieve po 'yun, no? Wala pa po tayo doon sa ganong level. Hindi pa natin nararating. So, God calls His children to the mountaintop and gives them a vision. Ibig sabihin po nitong mountaintop, it's not literal ano po, but it's the experience, it's the encounter na kapag tayo ay dumudulog sa Panginoon in a more serious, in consistent manner, and in a deeper way, binibigay ni God yung vision niya sa atin. What He wants us to become and what He wants us to do. Tapos daw po nun, anong gagawin niya? Then He sends them down, no, yung mga tao, His children, into the valley of everyday life. O, yan yung buhay natin. The valley where the vision will be put to the test. Susubukin ang ating, susubukin tayo ng Diyos para makita yung ma-realize yung vision. Titingnan tayo ni God, iti-test tayo. So it is in the valley that most of us, dito na, turn back because it's there that we must prove whether or not we'll be the chosen ones. Lahat po tayo dumadaan sa valley. At ang valley po ay test ng Panginoon sa atin. At sabi dito, yung vision ni God, ah, i gusto niya doon ma-realize, gusto niya doon ma-develop, doon sa valley na dinadaanan natin sa buhay. So marami tayong mga valleys na pinagdadaanan. No? And sabi dito, during the time na dumadaan tayo sa valley, sabi po ni Oswald, marami yung nagta-turn back. Kaya nga sabi dun sa kanta kanina when we decided to follow Jesus, there is no more turning back. No? What do we need to do? Just look at the cross. So sabi dito, mahirap, no? Some people, they turn back. Bakit? Kasi this is the time during the valley, in the valley, where we must prove. At si God din, dun din niya pinuprove. Dun niya tinitest kung talaga ba tayo ay chosen ones. We aren't quite prepared for the blows that must come. No? Pag may dumating, minsan nagugulat tayo, nabibigla tayo, hindi tayo ready. Hindi tayo prepared. If we're going to be turned into the shape of the vision. Eh, every valley, ang question natin lagi, marireach ba natin yung vision ni God para sa atin? Ma-achieve ba natin yon? Yung bawat pag-shape ng Diyos sa atin, sa valleys of this everyday life, ma, ano, ma, mapapalapit ba tayo dun sa vision ni God para sa atin? Are we willing to be hammered into the shape by God's hand? Ito kanina, valley, no? Naglalakad ka sa valley, dumadaan ka. Ito hammering. No, yung minamartilyo. The hammering always comes in commonplace ways.
through the circumstances and people we encounter in our daily lives. Doon po tayo hinuhubog ng Panginoon, doon sa totoo, sa katotohanan, sa realidad ng buhay natin. At sabi niya sa paanong paraan, sa mga sirkumstansya, mga pangyayari sa buhay natin, at sa mga tao na naiengkwentro natin araw-araw. Doon po tayo tinitest ni God. At doon po dinidevelop ni God ang ating character. No? Paano tayo makihalubilo, paano tayo makipagkapwa-tao, paano tayo mag-react or mag-respond sa mga circumstances. Hindi po nakikita ng Diyos yun, yung resulta ng hammering sa ating secret space. Kasi yung secret place natin or secret space natin with God, yun yung communion and fellowship natin with God. But yung paghubog ni God, nangyayari yun sa labas. And yung ah sa pag-worship natin, sa pagsisimba natin sa church, hindi din doon nakikita yung katotohanan ng ating character, kundi paglabas na, paglabas sa church. Ano po? So, there are times when we know God's purpose for us. Times when He's given us a vision and we see it clearly. No? Kapag tayo ay very sensitive sa Lord, alam natin yung purpose ni God. Actually, kahit hindi ano no, ah sa Bible lang malalaman na natin kung ano yung purpose ni God, no. So, times when He's given us a vision and we see it clearly. Whether this vision will be turned into actual character depends on us, not God. Ito po yung nag-strike sa akin dito. Ano po? For God to realize yung vision, napakalaki ng part natin. At ang sabi nga dito ni Oswald Chambers, it really depends on us, not on God. Si God, hinuhubog tayo, but we really need to take a part. We have to be intentional. We have to be more engaged dun sa ginagawang paghubog ni God. We have to be more, ano tawag dito, cooperative, submissive, and obedient. Kasi pagka hindi, kahit ano pa yung vision ni God sa atin, hindi po yun marirealize kung hindi po tayo nag-o-obey. So kaya napaka-importante po nung pag-o-obey. At doon sabi dito, no, nakadepende yun sa atin. Kasi hindi naman pwedeng gawin ni God yung obedience. Ang obedience sa atin, ang sabi ni Oswald Chamber. So, if we prefer to bask in the memory of the vision, will be of no use in the ordinary stuff of human life. Kung na-stuck ka na dun sa vision, we have to learn to live in reliance on what we saw in the vision, not in ecstasies and conscious contemplation of God, but living our ordinary lives in light of the vision. So, doon pa rin makikita sa everyday, sabi nga yung ordinary stuff of human life. Hindi ka mananatili doon sa ecstasy lang, yung puro inimagine mo lang, parang nagtago ka na lang sa presensya ng Panginoon, pero hindi ka na lumabas. Kasi hindi ka mag-groom, hindi ka matututo, hindi ka lalalim, hindi ka madidevelop kung nagtatago ka lang. Yun yung point ni ano dito ni Oswald Chambers. So, nalala ko nung Aldersgate 20 January of this year, ah doon sa message ni Bishop Ferdy Baga na we have to
Si Joshua, before Joshua was able to conquer the promised land, Moses had to die. Namatay na si Moses. At si Joshua yung pumalit. Si Joshua yung inappoint ni God. Pero ang sabi ni Bishop Ferdy Baga, ganun din sa atin. Our old self must die before before we are able to uh, be transformed into the newness of life that God intended for us to be. Yung sinasabi na I am a new creation, 'di ba, sa Corinthians, sa book of letter to the Corinthians, yung sinasabi ni Paul na we are a new creation, no? Hindi po yun magic. So there is an active participation ng bawat isa. Kaya gamitin natin yung ordinary lives natin for us to be trained. Huwag nating hayaan na mawala yung opportunity na binibigay ni God sa atin para mahon tayo, para ma-develop tayo. And we can only do that if we are very much sensitive and conscious to the vision of God for our lives, no? Sabi po dito, we must do this, meaning yung living our lives in the light of the vision. We must do this until the vision becomes a reality. So every bit of the training God is putting us through is leading us to this goal. May goal si God eh. 'Di ba every test, every trial is purposeful. Walang ginagawa si God sa buhay natin na walang purpose. Every bit of the training, no, is leading us to the goal. So magpasalamat daw tayo kay God kasi nire-reveal niya yon sa atin. You know, our God is a very personal God and hindi lang siya nasa heaven para tumingin. Very active siya na involved sa buhay natin. And God wants all of us to take part doon sa goal na gusto niya. At alam naman natin kung ano yung goal na gusto ni God. Yung mag-save, yung He doesn't want people to perish, na walang mapahamak, di ba? So, we have to align with the vision of God. So, paano daw tayo mag-align? The little I am always sucks when God says to. Ito yung problema natin madalas. Kapag may pinapagawa si God, ang problema natin yung I am ng bawat isa. Yung sarili natin. Sabi po ni Oswald Chamber dito, ito po yung tinuturo niya sa atin. Let your little I am be shriveled up in the face of the great I am who I am. Dapat mawala, no? Mag-fold up at tuluyang mawala yung ating mga sari-sariling I am in the face of our great I am, our Yahweh, our Lord. God must dominate our lives. Isn't it startling to realize that He knows where we live? Alam na natin yan. Kasi kilala tayo ni God. Alam natin yon, di ba? Alam natin na alam ni God ang pangalan natin. Alam natin na alam ni God ang bilang ng buhok natin. Alam niya kung saan tayo nakatira. Alam niya kung anong ginagawa natin. Alam niya ang laman ng puso natin. Alam niya pagka nandun tayo sa panahon na gusto nating magtago. Yan, no? He knows the burrows kung saan tayo where we crawl. Hahantingin tayo ng Panginoon. Do you know that God is a persistent God? And He is the only one who knows human beings better than anyone else. Kahit ikaw, kahit ako, hindi mo kilala ng lubusan
ang sarili mo. Marami pa nga po tayong hindi alam sa sarili natin. 'Di ba? Nagugulat tayo minsan, oh, nakaya ko palang gawin yun. Nagugulat tayo. O kaya, ah, ano, isasabi natin, ah, posible naman pala. Ano? Bakit? Kasi, alam ni God eh. 'Di ba? Kilala tayo ni God at wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya, kailangan magpa-dominate tayo sa Diyos. Yan po yung mensahe sa atin sa araw na to. And I just want to share that recently we also had death in the family, no. I know you were aware na just April of this year, my brother died. And then last September 20, another brother died also. So wala na po yung dalawang lalaki namin sa pamilya. Ah, magkasunod silang umuwi sa Panginoon. Pero alam nyo, napakasakit man nung karanasan. ah, nung kapatid ko because he had to suffer physically, no, of the pain nung karamdaman niya kasi nagkaroon siya ng bukol sa bituka, and then he had a heart condition. But ang lagi po niyang sinasabi pagka dinadalaw siya or kapag even before noon, gusto niya nang umuwi sa Panginoon kasi nahihirapan daw siya doon sa sakit niya. And every time pag may nakakausap siya, ipag-pray mo na kunin na ako ni Lord, no? Ganun po ang lagi niyang sinasabi. Pero ang sabi namin sa kanya, sabi ko, handa ka na ba na umuwi sa Panginoon? Kasi baka binibigyan ka pa ni God ng chance. Baka mamaya akala mo ready ka na, pero hindi pa pala. So doon nakita namin na God knows him better. And even kami, no? Si God lang ang nakakatanto ng totoong puso niya. So, uh, he had to undergo a procedure. At akala namin that time, iiwan niya na kami kasi talagang nag-weaken na yung heart niya. But then, at that time, we surrendered him to God. Ang sabi niya, ready na daw siya sa Panginoon. Lagi sabi niya sa amin, nung pinagpipray namin siya doon sa before the operating room, sabi niya, isuko niyo na ako sa Panginoon. So it's a very difficult decision, ano po, and very painful na meron kang kapatid na gano'n, ano, na nagsasuffer. But then we had no choice but to leave it to God, no. So ang pinagpray po namin ay kung ano yung kalooban ng Diyos, tatanggapin, maluwag na puso naming tatanggapin. But it was really a miracle kasi na-survive po niya yung procedure at natapos po yung colostomy niya. So, after a few days, pinauwi na siya ng doktor. All the while, akala po namin that God will really allow him to live longer kasi nag-miracle na eh. So, nampalataya kami, ako personally, that it is God's doing na tatagal pa siya kasi baka meron pa siyang kailangan gawin. But 2 weeks after, nag-fail yung heart niya. And then I realized during the wake, nung kausap ko yung isang pastor namin na pinsan, ay ito yung pinarealize ng Panginoon sa akin. Talaga namang ang destination ng aming kapatid ay talagang sa Panginoon. But during the 2 weeks time na nandun po siya sa kanyang bed, na medyo weak na talaga siya, no? Pero inaalagaan siya, naming mga kapatid. During that time, doon natuto yung aming kapatid na tumawag talaga sa Panginoon on his own. Kasi sabi namin sa kanya, hindi hindi namin
We can pray for you. Lagi ka naming pinagpe-pray kung ano-ano po yung mga declaration, prophetic prayers that we uttered for him. But sabi namin, kailangan mo ring tumawag sa Panginoon. Ikaw mismo. So, ihanda mo yung sarili mo, isuko mo sa Panginoon. Ang sabi po nung kapatid ko, sa gabi, nakikita niya na nagnanalangin yung kapatid namin. Siya mismo, siya mag-isa. Sa gabi kasi gising siya eh. Ang sabi ko nga, marahil yung 2 linggo na extension na binigay ng Panginoon sa kanya, talagang niready siya ng Lord. Niready siya ng Lord para humarap sa kanya. Nakita po namin yung kamangha-manghang pagkilos ng Diyos kasi totoo yung promise na you and your household will be saved. Kapag ka merong Kristiyano sa isang pamilya, gagamitin niya talaga ang tao na yon or kung sino man para maligtas ang buong sambahayan. At ganun po ang ginawa niya sa aming pamilya. During the 2 weeks time, inextend ni Lord yung buhay niya para i-prepare siya. Para katulad nung nakalagay dito na dumaan siya dun sa valley kasi i-realize na ni God yung vision sa kanya. Iuwi na kita eh. Pero that time, he made an active decision to submit to God na siya mismo. At nakita ko kung papaano napakabuti ng Diyos na tinugon yung prayer niya. Kasi yun po ang prayer niya. This time, sabi ko nga po dun sa wake, this time prayer naman po niya ang tinugon ng Diyos na hindi na siya dumanas pa ng sobrang hirap at iniuwi na siya ng Panginoon. So alam namin, masayang-masaya po siya ngayon doon, bagamat nalulungkot kami dito. Pero mas higit po yung kaligayahan namin dahil alam namin, hindi na siya magsasuffer doon. At nandun na siya sa piling ng aming mga mahal sa buhay at higit sa lahat sa piling ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa ating devotion today. Let me just pray a quick prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we honor you because you are one true and faithful God. Sa gitna ng lahat ng mga, Lord, valleys, ng mga circumstances, ng mga test na pinapadaan mo kami, Panginoon. Alam namin, Lord, mahirap, but we know you know our capabilities, you know our capacity, you know what we can do. And you see, Lord, you know everything. Kaya Panginoon, confident kami na ipagkatiwala sa iyo ang buhay namin. Dahil alam namin, Panginoon, na nais mo, Panginoon, ay ang lahat ng nais mo ay mabuti at perpekto para sa aming buhay. So Lord, marami pong salamat. Patuloy mo po kaming hubugin at nawa Lord sa lahat ng mga valleys na aming pagdadaanan, bawat pagtatagumpay, Panginoon, ay tagumpay mo. Bawat pagsubok ay daan patungo sa iyo. From glory to glory, Panginoon. Hanggang marating namin ang fullness, that the completeness, the fullness of the Lord Jesus Christ sa aming buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Napaka mabungang mensahe. Amen. Welcome, Pastor Ruben. Amen and amen. Praise be to God. Salamat, Sister Olive, for obeying the Holy Spirit to deliver to us God's powerful message sa atin po sa araw na ito. Sorry po.
And of course, we give all the glory to God. So, ayan po mga kapatid. Before we move on to our the next part of our gathering, yung atin pong prayer blast. Welcome po sa atin pong gawain si kapatid na Ruben. Ayan, Brother Ruben, welcome to Daybreak Global. We praise God that you are able to join us po. And please join us again. Nandito lang po kami every day. Same time, same Zoom link po. Thank you po. Maraming salamat po. Okay. So let me just share my screen and tuloy-tuloy po tayo sa atin pong panalanginan. And in here, we call it